Can we shout hallelujah? Can we shout hallelujah? Again, can we shout hallelujah? Praise the Lord! Hallelujah! Palakpakan po natin ang Panginoon. Excited ba kayo? Nandito kayo muli sa Church of God, Gentry? Amen! Wow! So am I, no? Napaka-excited ko po na makita kayo at muli ako ay tumayo dito na magamit ng Panginoon to send His message for all of us. No? Naniniwala ako na hindi ka aksidente o hindi aksidente na nandito ka ngayon, kapatid. Amen? Because we believe that God has something wonderful and He has a purpose for all of us. At lahat ng ginagawa niya ay mabuti. At yan ay mabuti para sa iyo, kapatid. Salamat sa panahon, sa oras na nandito ka ngayon dahil ang Diyos ang nagdala sa iyo dito at mayroon siyang magandang gagawin sa iyo ngayon, kapatid. Amen? Now, bago po tayo magpatuloy, can I request something? Pwede po ba, sino po may mga cellphone? Pwede po ba pakitaas po ang ating mga cellphone? Pwede po. Ayan. Kung nailabas niyo na po ang inyong mga cellphone, may I request po na let us put our cellphone into silent mode. Or turn off po natin. Yan. Pwede po ba? Nagawa na po ba natin? Yan. Just to make sure po na makapag-focus po tayo sa Word of God. Amen? And nobody can distract us and nobody can distract the Word of God. Amen? Praise the Lord. Alam niyo po,
meron akong sasabihin sa inyo na kaming mga preachers o pastors ay may mga schedule po ng preaching. Ano po? Sa bawat buwan ay meron po kaming mga schedule ng preaching. And ako po personally, itong schedule ko ngayon, bago po ako tumayo dito, ay pinaghahandaan ko po kung ano po yung message na ipipreach ko. At syempre po, bilang pastor, ako po ay nag-iisip, ano po kaya ang kailangan na marinig ng congregation o ng church? And I am studying, researching, at sa akin lang pong sariling pangunawa, meron na po akong nabubuong idea kung ano po ang aking ipipreach. Pero bakit kaya, sabi ko, hindi ko mabuo-buo yung preaching. Hindi ko po mabuo, honestly. Hindi po ako ganun karunong. Si Lord po ang marunong. No? At sabi ko, I prayed. So 1 week na lang, magpipreach na ako. Pero wala pa rin po ako nabubuong preaching. Wala pa rin po akong message. And alam naman natin, marami po mga distraction na nangyayari sa araw-araw. No? At siguro nagiging bahagi yun bakit hindi ako makaubuo ng preaching. So I prayed to God hard. And isang madaling araw, 3:00, para akong ginising ni Lord, and I speak to Him, Lord, malapit na po yung preaching, kailangan ko na pong makabuo ng mensahe. Hindi ko po alam kung anong message mo, but I leave it to you. Sabi ko, ikaw na po mangusap sa akin. Mangyari at masunod po ang kalooban mo. Thy will be done. Sabi ko sa Kanya. Kaya po, sinagot ako ng Panginoon ng bilis. Sabi niya, ayun na, sinagot na kita. Sinabi mo na eh. Sabi mo, may my will be done. Yun ang message mo. Praise God. So, yun po ang ating mensahe ngayon. Pinagpapaubayan natin sa Panginoon, sa kalooban ng Panginoon, ang lahat ng bagay sa buhay po natin. So, our title for today is Thy Will Be Done. That would come from Matthew 6:10. Sandali po tayong manalangin. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon naming Diyos. O God, we come to you in faith. Panginoon, lumalapit kami muli sa iyo ng may buong pananampalataya at pagpapakumbaba sa iyo, Panginoon. Today, O God, we believe that you have something great and wonderful for every one of us. Mayroon kang gagawin. Meron kang nakahanda para sa bawat isa sa amin. At ang bawat isa na nandito sa lugar na ito, Panginoon, ay ikaw ang nagdala at may purpose ka sa bawat isa sa amin. Your words will have power, Lord God, to transform lives, to change us, O God. Kami ay sumusuko sa iyo, nagpapabago kami sa iyo, Panginoon, nagpapalinis kami sa iyo, Panginoon. At sa araw na ito, Panginoon, nawa ay marinig namin ang iyong mga salita na magmumula sa iyo, O God. At ang iyong lingkod, Panginoon, ay gamitin mo lamang as your mighty instrument, Panginoon, to speak out your words, Panginoon. Ikaw, Panginoon, ang makita namin, maramdaman namin ang iyong presensya. At nawa sa kapangyarihan ng banal mong Espiritu, Panginoon, ay mabago ang aming mga buhay at hindi kami lalabas sa lugar na ito, Panginoon, na hindi kasama ang iyong pagpapala at presensya. Kaya, Panginoon, salamat sa iyo. Pinupuri ka namin, sinasamba, dakila ka. Ito po ang aming mga panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen! Palakpan natin ang Panginoon. How great is our God. Napakabuti ng Panginoon. So, ayun po. Salamat sa mensahe ng Diyos na iparirinig niya sa atin ngayon. Ito yung kanyang message sa ating lahat. At wala pong exempted sa atin dahil ang message niya, ang kanyang salita ay para sa ating lahat. Now, thy will be done. Alam niyo po, sabi ng Panginoon ni Jesus, no? Noong kanyang panahon na siya ay nandito pa sa lupa at kasama niya ang kanyang mga apostol o kanyang mga disipulo, sinabi niya na kapag nananalangin,
Sabi niya doon ay, do not be like hypocrites. No? They love to pray standing in front of the synagogues and street corners to be seen by others. So ito po ang sinasabi po niya dito. Paano ba tayo mananalangin, lalo na kung halimbawa meron tayong personal na pagpipray sa Kanya, no? Yung personal relationship natin sa Panginoon habang tayo nananalangin. Sabi po niya, manalangin ka sa Ama na di mo nakikita at nakikita niya ang ginagawa mo ng lihim. Binigyan ka niya ng gantimpala. Bibigyan ka niya ng gantimpala. Now, in Matthew 6:7, sabi po ni Jesus, sa Tagalog ko po babasahin, sabi po niya, sa pananalangin ninyo, huwag kayong gagamit ng maraming salitang walang kabuluhan. Gaya ng ginagawa ng mga hentil, ang akala nila ay papakinggan sila ng Diyos dahil sa haba ng kanilang sinasabi. Huwag niyo silang tutularan, alam na ng inyong Ama na nasa langit, ang inyong kailangan bago pa ninyo ito hingin sa Kanya. Now, ito po ang mga sinabi ni Jesus bago po niya sambitin o ituro yung way kung paano po tayo manalangin. Alam natin na tayo mga bata pa, alam natin kung paano mag-pray, yung Lord's Prayer. Di po ba? Kaya ang sabi po ni Jesus, no? Dito po, basahin ko muna po ito, yung verse na binasa ko kanina. Sabi po sa Matthew 6:10, sabi po dyan, Thy kingdom come, Thy will be done in earth as it is in heaven. Ito po ay nasa King James Version. Medyo malalim po, no? So pababawin pa po natin ng version, sabi po sa CEV o Contemporary English Version, sabi po dyan, Come and set up your kingdom so that everyone on earth will obey you as you are obeyed in heaven. Mas pababawin pa po natin para po mas malaman natin. Dumating nawa ang inyong kalooban, Tagalog po ito, o dumating nawa ang iyong kaharian, masunod nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Yung ating panalangin na natutunan po natin, magmula po tayo ng mga bata, sino po nakakasaulo o alam ang Lord's Prayer? Ama namin o Our Father. Sino po dito ang dating Katoliko? No? Yan. Ako din po. No? Most of us, hindi maring hindi naman lahat. No? Pero ito pong panalangin na ito ay talagang kilalang kilala at alam na alam ng marami sa atin. Bata pa tayo, di ba? Ito yung natutunan natin sa ating mga nanay, mga tatay, no? Mga lola, lolo, sa eskwelahan, no? Sa church na ating kinabibilangan, ito po yung ating laging naririnig. So ang turo po ng Panginoon, this is a guide for us kung paano nga ba yung tamang pananalangin, no? Hindi naman sinasabi pong eksaktong-eksakto o sauluhin natin ng paulit-ulit itong panalangin na ito, pero this is a guide. Kaya sabi po ni Jesus, no? Paano ba pag sinasabi nating Thy will be done? Una po, no? Ang sabi po kasi dito sa panalangin ni Jesus, pray like this, Our Father which art in heaven, hallowed be Thy name, Thy kingdom come, Thy will be done. No? Thy will be done in earth as it is in heaven. So, post po ako doon. No? Dito po tayo sa Thy will be done. Alam niyo po, ang bawat salita na binabanggit ng Panginoon ay mayroon pong napakahalagang ibig sabihin. Napakahalaga na hindi po natin hindi po dapat na hindi natin maintindihan. Dapat po maunawaan natin ang deep meaning ng mga sinasambit ng ating Panginoon. Well, so when we say, Thy will be done, or Your will be done, it means, tingnan po natin, we acknowledge God's right to rule. No? Ibig sabihin po, pinaniniwalaan natin na ang Panginoon ay mayroong karapatan, no po? Na maghari, to rule. Dinadakila natin ang Diyos. No? We revere Him. Kaya po sinasabi natin, nawa, Panginoon, masunod ang kalooban mo. And also, this is a demonstration of our trust that He knows what is best. No? Demonstration of our trust. Sino po dito ang nagtitiwala sa Diyos? Amen. So, this is a demonstration that He knows what is best for us.
Kung nagtitiwala ka, kapatid, sa Panginoon, kung naniniwala ka sa Diyos, kapatid, no? Ibig sabihin lamang na alam mo kung ano ang makakabuti para sa iyo. Alam ng Diyos. Kung alam mo ang makakabuti sa iyo, mas higit na alam ng Diyos ang makakabuti para sa iyo. Amen? Alam mo na ito ang gagawin ko, ito makakabuti sa akin, ito ang dapat kong trabahuhin dahil ito makakabuti sa aking pamilya, pero mas alam at higit na alam ng Diyos kung ano ang best para sa bawat isa sa inyo. Amen? Now, also, this is a statement of submission to God's ways and His plans. No? Pinagkakatiwala natin ang ating mga buhay sa pamamaraan ng Diyos, sa Kanyang mga plano. Alam niyo ba, ang Diyos ay parang arkitekto din. He is like an architect of our lives. Di ba ang arkitekto? Kapag tumanggap siya ng project sa isang kontratista, no? Ilalatag lang sa kanya kung ano yung itatayo na building. Pero siya ang gagawa ng plano. Siya ang gagawa ng floor plan, perspective, no? At para maitayo yung isang magandang gusali. Ang arkitekto ang gagawa ng plano. At yung planong yan, kapag yan ay natapos niya perfectly, yan po ay susundin ng mga magtatayo ng building. And make sure ng arkitekto napakaganda ng kanyang ginawang plano. Kaya ang Diyos ay arkitekto ng buhay natin. Amen? Palakpakan natin ng Panginoon. Gumagawa siya ng plano sa bawat isa sa atin and He makes sure na after magawa niya yung blueprint ng buhay mo, napakaganda ng mangyayari sa iyo. Amen? Napakaganda ng perspective ng buhay mo. Dahil He has the ways, He has the plan for all of us. And also, we ask for our will to be conformed to His. Alam natin na tayo ay mayroong sariling pag-iisip. Amen? Meron tayong mga pinag-aralan. May mga nagturo tayo at may mga natutunan tayong mga bagay-bagay sa ating paaralan, sa ating mga magulang, sa ating mga pastor, sa ating mga leaders, etc., etc. No? Pero kapag ka ikaw ay nagpaplano, kapag ka ikaw ay nag-decide, o bago ka mag-decide, sana ipagkatiwala mo muna sa Panginoon, Lord, tama po ba ang gagawin ko? Bago ko i-execute itong plano kong ito, tama po kaya ito? No? Because we should conform to His will bago po natin ito gawin. Dahil sinasabi ko nga, no, na hindi po natin alam ang the best for us. Maring meron kang plano, oo, pero mas alam ng Diyos ang the best para sa ating lahat. So ipagkatiwala natin sa Kanya kung ano man ang ating gagawin bago po natin ito i-finalize. No po? Hingin po natin ang konsulta sa ating Panginoon. Now, sabi natin, God's will. So ano po ba talaga ang God's will? So we should understand, at yan po ang gagawin natin ngayong araw na to, understanding God's will in our life o in your life. Ano ba talaga ang God's will? Paano ba natin masasabi na ang will ni Lord ang nagahari sa buhay ko? Number 1, I have 3 points. No? This is the first. Do not always associate God's will with the circumstances in your life. No? In your life. Now, pag sinabi pong do not always associate God's will in the circumstances in your life, kasi po, most of the time, the word God's will is being misused and sometimes being abused. Minsan hindi po natin maintindihan ano ba talaga ang will ng God. Meron tayong mga sariling kuro-kuro
kung ano talaga ang will ng Diyos sa atin. Minsan, nagagamit po natin ito sa mali. Sinasabi po natin, will ni Lord yan. Kahit hindi totoo. Kahit hindi naman yun ang will ng Panginoon. Meron po akong isang kwento dito. Hindi ko po alam kung narinig nyo na ang story about the 2 boats and a helicopter. No? Isang araw, tuloy po ako sa kwento, isang araw, mayroong masamang panahon o bagyong dumating sa isang lugar. At bumaha ng sobrang laki ng baha. At isang church doon ay lumulubog na sa baha. At ang laman ng church na yon ay isang pastor na andon nung time na yon, during that flood. Binabaha na po yung church niya. No? At pumasok na sa first floor. Ngayon yung pastor ay hanggang hita na niya ang baha. Kaya dumating ang rescue boat, isang boat na maliit. Ang sabi, merong hawak na megaphone, "Pastor, sumakay ka na." Sabi ganon. Lulubog na ang church. Lulubog na tong lugar na to. Alam niyo sagot ng pastor? Sabi niya, Hindi ako maano. Dahil hindi ilaloob ng Panginoon, mamatay ako. So lumampas, sige, sabi ng mga rescuer, sige, bahala ka dyan. No? Ayaw mo eh. Now may dumating isa pang mas malaking barko o isang lancha. Dahil yung baha ay natabunan na yung first floor ng church. At yung pastor ay umakyat na sa second floor. Sabi nung rescuer, "Pastor, lulubog na. Sumakay ka na." Sabi ng pastor, "Hindi ko kayo kailangan. Hindi ako pababayaan ng Diyos ko. Siya ang magliligtas sa akin. Umalis na kayo." Umalis na. Ngayon, yung baha, umabot na sa bubong ng church. Kaya si pastor umakyat na sa bubong ng church. Sabi niya, "Lord, hindi ako mamamatay. Ililigtas mo ko." May dumating na helicopter. Sabi ng pilot, "Pastor, sumakay ka na. Eto, ladder." Nagbagsak siya yung ladder. "Kumapit ka dyan, sumakay ka na. Mamamatay ka dyan." Sabi ng pastor, "Hindi ako mamamatay," sabi ni Lord. Hindi niya will na mamatay ako. Umalis na kayo. Ililigtas ako ng Diyos ko. Lumubog ang buong church. Sa madaling salita, nalunod si pastor. Namatay. Pagdating sa langit, sabi niya sa Panginoon, "Lord, ang sabi mo, hindi mo ako pababayaan. Bakit mo ko hinayaang malunod?" Sabi ng Diyos, "Hinayaan ba kita? Una, pinadalan kita ng maliit na bangka. Hindi mo pinansin. Pinadalan ulit kita ng isa pang barko. Hindi mo pa rin pinansin. Helicopter na ang pinadala ko sa'yo. Hindi mo pa rin pinansin. Ngayon, tatanungin kita, pinabayaan ba kita?" Di ba? So, it's a funny story, pero it makes sense. Amen? Sometimes kasi sa buhay natin, ganun din tayo. No? Kristiyano ako. Hindi will ni Lord na ako ay mapahamak. No? Pero, minsan, alam niyo po, dahil sabi ko nga kanina, sometimes, our understanding in the will of God is misuse and abuse. Mali minsan ang ating pagkaka-interpret sa will of God. Now, in Romans 12:2, sabi po dyan sa NIV, "Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will." Alam niyo po, minsan, no, ang tao, kapag po, ang pagkakaunawa po sa will of God ay associated, no? Associated ito sa mga pangit na circumstances na nangyayari sa atin, no? Kapag merong nangyaring hindi maganda, sasabihin natin, kasi siguro ito kalooban ng Panginoon, no? Merong isang kwento, sabi, halimbawa, no, may isang tao nagkasakit.
Nagkasakit, grabe sakit. Sabi niya, kasi kaya ako nagkasakit, will ito ni Lord. Oh, will ba ni Lord na magkasakit ka? Tandaan niyo po, Jesus is our mighty healer. Ever since po sa Bible, no, ang Panginoon ay laging nagpapagaling, hindi po siya nagbibigay ng sakit. Kaya ka siguro nagkasakit kasi maaaring nagkamali ka, napabayaan mo ang sarili mo, baka kinain mo lahat ng kolesterol, kaya ka na high blood, no? Masarap ng lechon eh. Tapos mayroon pang alimasag, may hipon. Wow, may liempo. Kainin ko lahat to. Mataas pala ang dugo mo. O, di na high blood ka. Tapos sabi mo, will ni Lord, high blood ako. Ay, hindi yun. No? Hindi yun. Isa pa, meron pa po, meron pa. No? Merong isang nagsabi, kaya ako naghihirap, ito ang will ni Lord. Huh? Kaya ako naging mahirap. Mahirap pa sa daga, kasi will ni Lord ito sa akin. Kailan pa nagdulot ang Diyos ng kahirapan? Ang sabi po dyan, God's will is, pakibasa po, good, pleasing, and perfect will. No? Good, pleasing, and perfect will. Ang will ni Lord ay mabuti, kalugod-lugod, at ganap. Yan. So, kung ikaw ay naghihirap, hindi yan will ni Lord. Hindi kaya tamad ka lang. No? Hindi kaya wala ka lang ginagawa. Patulog-tulog ka lang. Wow. No? Daig mo pa ang pensyonado. Pero sasabihin mo, kaya ako naghihirap kasi gawa ni Lord. Oh, wow. No? At isa pa, ito po malupit. May isang nagmumotor. Nakamotor, galing sa inuman, walang helmet. Sabi ng kanyang kasama, hoy, delikado yung gagawin mo. Magmomotor ka, nakainom ka, wala ka pang helmet, may angkas ka pa. Wow. Alam mo ba may checkpoint dyan? Hindi. Will ni Lord na hindi ako mahuli. Dahil nagpe-pray ako sa Kanya. At saka walang mangyayari sa aking masama. Kasi hindi loloobin ni Lord. Kasama ko si Lord. Wow! Kasama mo si Lord nung nagiinuman kayo? Talaga? Talaga lang So, hindi po kalooban ng Panginoon yun. Tapos nabangga. Sasabihin, will ba ni Lord yun? Diba? Ito po ang isang malupit pa. Malupit ito. Ang sabi po dito nung isa, no? Yan, kaya siya gay, o kaya siya lesbian, kalooban niya ni Lord. Oh, kalooban ba ni Lord yun? Hindi kaya gusto mo lang yun. Hindi kaya gusto niya lang yun, hindi kaya na-impluensyahan lang siya. No? Will ba ni Lord yun? Will kaya ni Lord yun? Kaya, ang sabi pa ng isa, ito, mas malupit ito. Ito, ang sabi niya, Brad, ipag-pray mo nga ako. Ipag-pray mo na itong itataya ko sa loto ay manalo. Pag nanalo ako ng milyon-milyon, may balato ka sa akin. Ipag-pray daw yung pagtaya sa sugal. Will ba ni Lord yun? Di ba? Now, sabi po, good and pleasing, perfect and perfect will. No? Tandaan lang natin yung GPP. Good, pleasing, and perfect will of God. Yan. Now, number 2, sabi po dyan, you must know how to discern God's will. Kanina, sabi natin, wag natin i-associate yung mga pangit na nangyayari sa atin sa will ng God. Ngayon, paano kung malalaman, Pastor, kung will nga ito ni Lord? Sabi po, you must know how to discern God's will. So, paano nga ba? Paano natin mararamdaman o papapaniwalaan na ito nga ay will ng Diyos sa buhay ko? In Romans 8:26-27, in the same way, the Spirit helps us in our weakness. We do not know what we ought to pray
But the Spirit Himself intercedes for us through wordless groans. And He who searches our hearts knows the mind of the Spirit, because the Spirit intercedes for God's people in accordance with the will of God. In accordance with the will of God. No? Minsan kasi hindi natin talaga alam kung ano ba ang will ni Lord. Minsan nga, hindi natin alam kung ano ipagpipray natin. Tama ba? Minsan gusto ko mag-pray, pero hindi ko alam kung ano ipipray ko. Minsan nagpipray ako, pero Lord, ano ba talaga ang will mo para sa akin? So, kailangan po pala ng gabay ng banal na Espiritu. No? We should ask for the Holy Spirit to help us. Now, ano po ba talaga ang discernment? According to Merriam-Webster, sabi po dyan, discernment is the ability. Ability po yan. Is the ability to perceive, understand, and judge the things clearly, especially those that are not obvious or straightforward. No? Ang discernment pala ay sometimes hindi mo siya nakikita with your bare eyes. But you can feel it. You can see it behind the scene. No? Nararamdaman mo siya, pero hindi mo pa siya nakikita. No? Yan yung discernment, nadi-discern mo. Kaya don't make mistake of this. Wag po natin sabihin, nadi-discern ko. Alam mo, may nililigawan yung isang lalaki. Nadi-discern ko, sabi ni Lord, will ko daw na mapangasawa. Will daw niya na mapangasawa kita. Oo, di ba? Will ni Lord daw na kapag katumaya ako dito, mananalo ako. Nadi-discern ko yun eh. Wow. Discern, wow. Di ikaw na, di ba? So, ano po ba ang discernment? How to discern God's will? Paano ba nadi-discern ang God's will? Number 1, ask wisdom from God. Kung hindi mo alam, kapatid, paano ko ba madi-discern nga? Kung ito nga ba ay kalooban ng Diyos. Basahin po natin ang sinasabi sa James. Sabi po dyan, if any of you lacks wisdom, you should ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to you. No? Kung hindi mo alam, no? You lack wisdom. Hindi ko alam, Lord, kung paano gagawin ko. Ano ba gagawin ko? Ano ba ang will mo para sa akin? So, ask. Everybody say, ask. Pwede tayong humingi sa Panginoon ng karunungan magmumula sa Kanya. Dahil tayo, mayroong limitation ang ating pag-iisip. No? May limitasyon ang ating kaalaman. Pero ang God, limitless po ang kaalaman ng Panginoon. Limitless. Nag-uumapaw ang wisdom ng Diyos. Kaya pwede mong hingin sa kapatid sa Panginoon, Lord, ambunan mo naman ako ng wisdom mo so that I can decide right. No? So my decision will be according to your will. Wow, di ba? Mas maganda po yung ganon. Ask wisdom from God. And number 2, seek godly advice. Yan. So sabi po sa Proverbs, listen to the advice and accept discipline, and at the end, you will be counted among the wise. Alam niyo po, hindi po basihan kung ikaw ay eksperyensadong tao. Hindi rin po basihan kung ano ang natapos mo ang iyong pinag-aralan. Hindi po basihan kung ano ang iyong degree. Hindi rin basihan kung ano ang pinanggalingan mo at premyadong pamilya ba ang pinanggalingan mo. Dahil tayong lahat po ay prone sa pagkakamali. Amen? We are all vulnerable. No? Pwede tayong magkamali. Pwede tayong pumalpak sa mga desisyon natin. So, sabi po, seek godly advice. Pwede po tayong kumonsulta. Pwede po tayong humingi ng advice, especially sa ating mga elders. Sino po ba dito mga senior citizen? Pakitaas nga po kamay. Huwag po kayong mahiya. Ako po malapit na rin maging senior.
Yan, sige po, yan. So yung mga senior natin, experiencado sila, especially those godly people, no, godly elders. Pwede po tayo, kung tayo po ay nangangailangan ng tulong o ng advice from them, wag po tayong mahiya, no? Ako po personally, no, ako po ay nagkumukonsulta pa rin sa aming mga elders, ano po? Dahil I am not perfect. No? Marami pa rin akong hindi alam. So, pero ang isisik po natin ay yung godly advice. No? Hindi po yung ungodly advice. Baka mamaya meron kang problema. Ako kasi niloko ako ng ng boyfriend ko, ng asawa ko. Ano ba dapat kong gawin? Lokohin mo rin. Quits lang. No? Ako nga pala, alam mo, inutangan ako, nagpautang ako eh. Tapos hindi naman ako binayaran. Ganito gawin mo. Pag ikaw nangutang sa kanya, wag mo rin siyang bayaran. No? Godly advice ba yon? Di ba? So, we should seek godly advice. At paano natin malalaman kung godly advice ba yan? Siyempre, pag nag-advise siya, meron pong pinaghuhugutan. Salita ng Diyos. Amen? Kapag ka nag-advise siya na merong word of God, that is godly advice. Amen? Now, number 3, study the Bible for guidance. Sino po dito may mga Bible? Taas ang kamay. Yan. Kung walang Bible na ganito, merong mga sa cellphone, may Bible app sa cellphone. Yan. Ano po ginagawa sa Bible? Ito ba ay tinatago sa drawer? Tapos hindi na po, aalikabukin na lang po doon. Yan. So, baka yung cellphone apps, mas madalas po yung Facebook. Mas madalas yung TikTok. Tapos yung Bible apps, teka muna, magda-download pa ako eh. Ano kaya buburahin ko dito? Ito na lang Bible. Meron bang ganun? No? So, sabi po, study the Bible for guidance. No? Your word, sabi po dyan sa Psalms, your word is a lamp to my feet and a light on my path. Wow! Di ba? Kapag ka nadidiliman ka sa iyong landas, hindi mo alam ang gagawin mo, no? Ang word ni Lord, ang salita ng Diyos ay parang ilaw sa iyong paa na nilalakaran, no? Sa iyong path. Di ba? Pagka pinlaslightan mo yung dadaanan mo, kahit madilim, nakikita mo. So, ganun ang salita ng Diyos, kapatid. Ito ang magdadala sa iyo sa liwanag. Your word is the lamp for my feet and a light on my path. Wow. So study the Bible for guidance to discern if that is God's will for you. Amen? Sasagutin po ng salita ng Diyos yan sa Biblia. Number 4, listen to the Holy Spirit. Kaya nga po, check the Spirit, ha? Kasi baka bang ibang espiritu yung bumubulong sa'yo. No? Sabi po dyan, listen to the Holy Spirit. In John 10:27, sabi po dyan, my sheep, sabi po ni Lord, my sheep listen to my voice. I know them and they follow me. No? Inihalin tulad ni Jesus, tayo na kanyang kawan ng mga sheep. At tayo daw ay nakikinig sa boses ng Panginoon. At pag naririnig natin ang boses ng Panginoon, tayo ay sumusunod sa Kanya. Amen? Yung mga tupa, kailangan pastulin ng isang pastol at ang pastol ang magpapasunod sa Kanya. Dahil yung mga tupa, kilala kung sino yung pastol nila. Amen? Tayo ba ay mga tupa ni Lord? Kilala ba natin ang pastol natin? Sino ang mabuting pastol natin? Si Jesus. Are we listening to His voice? Amen. How do we listen to His voice? Through His Holy Spirit. Ang boses ng Panginoon ay ang banal na Espiritu. Siyang nangungusap sa atin, siyang gumagabay sa atin, siyang naririnig natin. Amen? Now, katulad po ni Jesus, nung siya ay dinala o nilid ng Holy Spirit into the wilderness, He fasted there for 40 days and 40 nights.
Now, during that time, siya po ay nasa physical being, no? Nasa katawang tao. Ibig sabihin ko, ano po yung ating nararamdaman physically, ganun din po si Jesus. Nagugutom, napapagod, no? Nasasaktan during that time. At ang spirito ng dyablo ay lumapit sa kanya upang siya ay i-deceive. Dahil alam ng dyablo na si Jesus noon ay nasa kapanahonan ng kahinaan niya. Una, sinabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mo tong bato na to na tinapay. Dahil alam ng dyablo na kaya may kapangyarihan si Jesus na baguhin yun. Di ba? Pero ano sagot ni Jesus? Thou shalt not live by bread alone, but we shall live by every word of God that comes from His mouth. No? So, talo si Satan. Sumunod, dinisib na naman siya. Ang sabi sa kanya, dinala siya sa mataas na lugar, magpatihulog ka dyan. Kung ikaw ang talagang anak ng Diyos, hindi ka hahayaan ng mga anghel, ikaw ay sasaluhin, at hindi man lang sasayad ang paa mo sa bato. No? Tumalon ka. Oh, spirit, anong klaseng spirit ang niririnig ni Jesus Christ? Evil spirit. Sumunod ba si Jesus? Instead, ang sagot ni Jesus is very wise. Coming from the Lord, from God. Ang sabi niya, wisdom from God. Ang sabi niya, thou shalt not put your God into test. Barado na naman si Satan. And lastly, sinabi sa kanya, ibibigay ko sa iyo lahat ng kayamanan niyan. Pinakita kasi ni devil yon. Lahat ng kapangyarihan, bibigay ko yan sa iyo. Sambahin mo lang ako. Pero, hindi pa rin nagwagi si Satan. Ang sabi ni Jesus, ang Panginoon lamang ang aking mamahalin at sasambahin. Satan, leave me. No? So, lumayas ang Satanas. So, ano ba na-discern natin minsan sa buhay natin? Kapag tayo merong inaalok ang mundong ito na maganda, sa tingin kaya natin, ito kaya ay will ng God sa akin? Baka yung inaalok ng mundo sa atin ay ikapapahamak natin. Baka ito ay maglilid sa atin into trouble, into sin. Kaya we should be able to discern God's will in our life. Amen? Kailangan na di-discern natin. Will nga ba ito talaga ng Diyos? Now, lastly, number 3, ang sabi po dyan, trust and obey God's will. Can we repeat that? Trust and obey God's will. Nagtitiwala ka ba sa Panginoon? Amen. Sumusunod ka ba sa Panginoon? Amen. Hallelujah! Trust and obey God's will. In Proverbs chapter 3 verse 5 to 7, very, very common verse. Sabi po dyan, trust in the Lord with all your heart. Sinabing all your heart, buong-buo ng puso mo, nagtitiwala ka sa Diyos. Do not depend on your own understanding. Seek His will. Ito na naman po tayo. Seek His will in all you do. Pakibasa po. Seek His will in all you do. No? Meron kang gagawing isang bagay. Ito ba ay ayon sa Panginoon? Ayon kaya sa Panginoon na sumama ako sa barkadang ito na masasama? Sasama ba ako dito sa mga barkadang ito na nag-iinom, naglalasing, nagda-drugs? Is this the will of God for me? Ako kaya ay mandaraya ng kapwa ko? Para lang ako makinabang, para ako kumita? Is this the will of God? Ang sabi ng Panginoon, seek His will in all you do, and He will show you which path to take. Saan ka nga ba dapat? Ano nga ba ang dapat mong lakaran? Dito ka ba sa tama o dito ka sa mali? O dito ka sa unsure? Kaya nga sinasabi po, seek His will in all you do. Sa lahat ng bagay, kahit na ikaw ay kakain, kahit na ikaw ay magtatrabaho, kahit na ikaw ay may pupuntahan, kahit magde-decide ka lang ng simpleng bagay, in all you do, seek His will. Don't be impressed in your own wisdom.
Sabi ko nga kanina, lahat po tayo ay may wisdom. Lahat po tayo ay may kakayahang mag-isip, mag-decide. Pero do not be impressed. No? Instead, fear the Lord and turn away from evil. Ito po napakagandang klase ng fear. Kasi kapag ikaw ay may takot sa Diyos, takot kang gumawa ng mga bagay kahit na walang nakakakita. Amen? Dahil alam mo, hindi ka man nakikita ng tao sa ginagawa mo, alam mo, ang Diyos nakikita ka. Amen? Wala tayong maitatago sa Diyos, kahit magtago ka pa sa loob ng aparador mo o sa ref. Di ba? Dahil ang Diyos, hindi pwedeng hindi tayo nakikita. Even ang ating mga hininga, even ang ating tibok ng puso ay alam ng Panginoon. Wala po tayong maitatago sa Kanya. So, we should fear the Lord and the devil will turn away from us. Dahil takot ang dyablo sa mga taong mayroong fear of the Lord. At ikaw yun, kapatid. Amen. Hallelujah. Now, they obey God's will. Ito yung mga tao sa Biblia na perfect example ng paano sila sumunod sa will of God. Una, si Noah. Kilala po natin si Noah, right? Si Noah ay isang magandang halimbawa na sumunod sa kalooban ng Diyos. Pinagtawanan dahil sabi ng Diyos sa kanya, dadating ang malaking baha. Tatabunan ng buong mundo. Gumawa ka ng malaking barko sa gitna nitong land, sa lupa. At isakay mo dito lahat ng uri ng hayop, babae at lalaki at ang buong mong pamilya. Gumawa siya. Sumunod siya, 100 years niyang pinagtiyagaan yon. Naniniwala siya na mayroong will ang God na mabuti. Pinagtawanan ng mga tao. Kinutya, sinabihan ng baliw. Bakit ka magtatayo ng barko dito sa lupa? Wala naman dagat dito. Pero pinansin ba niya mga tao? Hindi, because he obeyed God's will. And we know the story, naligtas nga po si Noah at ang kanyang pamilya because of obeying God's will. And also, Abraham. Kilalang kilala po natin ang karakter na Abraham. Nung inutusan siya ng Panginoon na pumunta sa isang lugar na kung saan ay mai-inherit niya at ng kanyang mga henerasyon, siya po ay sumunod kahit hindi niya alam yung pupuntahan niyang lugar. He stayed there and lived there as a foreigner. Doon siya nagtayo ng tent at namuhay sila ng kanyang pamilya. Umabot ito hanggang kay Isaac, kay Jacob, because Abraham obeyed God's will. And even nung magpasasacrifice siya, wala siyang dalang lamb kung hindi yung kanyang anak. At sinabi ng Diyos, ilatag mo dyan si Isaac, ang kanyang anak, at ialay mo. Pero sinubukan siya ng Panginoon kung hanggang saan ang kanyang faith. At gagawin niya yon. Pero inawat siya ng anghel at pinakita yung iaalay na hayop. God provided. Naniwala si Abraham sa will ng God at mabuti ang will ng God para sa kanya. And also, kilala natin ang earthly father ni Jesus Christ, which is Joseph. During those days, si Joseph at si Mary, na nanay ni Jesus, ay engaged to wed, no? Para magpakasal na. At alam na yan ng madla. Announced na ang kanilang wedding. But suddenly, alam natin ang story, the virgin conceived, no? The baby, which is Jesus Christ, the Messiah. And, siyempre, kung ikaw ang boyfriend ni Mary, nalaman mo nagbuntis na pala si Mary, ikakasal na kami, kahihiyan to. Di ba? At kinausap siya ng anghel. Ang sabi, ang isisilang ni Maria ay ang Mesiyas, ang Panginoon. Tanggapin mo si Mary, marry her, at dalin mo ang iyong buong pamilya. Kahit hindi niya tunay na blood son si Jesus Christ, no, tinanggap niya ito dahil ito ang will ng God. Tinanggap niya si Mary dahil yan ang will ng Panginoon. So, Joseph obeyed God's will. And lastly, Jesus Christ. Hallelujah. Alam natin kung paano sumunod
si Jesus sa kanyang ama. Lalo na nung siya ay nagkaroon ng agony, bago siya dakipin, bago siya mapatay. No? Doon sa garden, He prayed this way. In Matthew 26:39, going a little further, He fell with His face to the ground and prayed, "My Father," sabi ni Jesus, "if it's possible, may this cup be taken from me." Kasi nung nasa panahong iyan, si Jesus ay nasa katawang tao. At alam na ni Jesus kung ano sasapitin niyang hirap. Kung paano siya mamamatay sa krus. Alam niya na yon. Kaya ang sabi niya, "Mari ba, Ama, palampasin mo na sa akin ito. Huwag ko na itong maranasan." Pero ano sagot po ni Jesus? "Yet not as I will, but as you will." Kahit na ayaw ko ito, pero hindi pa rin masusunod ang kalooban ko. Kung ano kalooban mo sa akin, Panginoon, sige po, gawin nyo. May isa pa. Sinabi rin niya, He went away a second time and prayed, "My Father, if it's possible, or if it is not possible for this cup to be taken unless I drink it, may your will be done." May your will be done. Now, nakita natin kung paano si Jesus sumunod sa will ng Panginoon. Again, when we say, "Thy will be done," or "Your will be done," it means, ito rin po yung sinabi ko kanina, tinagalog ko lang. Kinikilala natin ang karapatan ng Diyos na mamahala. Isang pagpapakita ng ating tiwala na alam niya kung ano ang pinaka-mainam. Isang pagpapahayag ng pagsuko sa paraan at mga plano ng Diyos. Kung naniniwala ka sa kalooban ng Diyos, sumusuko ka sa pamamaraan at mga plano ng Panginoon sa buhay mo. Pangapat, hinihiling natin na ang ating mga nais ay umayon sa Kanyang kalooban. Being humans, marami tayong pangangailangan. Marami tayong nais mangyari sa buhay natin. Pero hilingin natin sa Diyos, kung yun nga bang nais nating gawin o desisyon, ay ayon ba sa kalooban ng Panginoon? Ayon nga ba? Lord, will mo nga ba ito? Itong mga dumadating sa akin na pagsubok, will mo nga ba itong gagawin kong step, itong desisyon? Alam niyo po, meron akong ibabahagi sa inyong isang kwento ng buhay ko. Para sa hindi pa nakakaalam, ako po ay nagtrabaho sa NCST o National College of Science and Technology. Way back 2010 hanggang 2015 as an industry coordinator. Meron po ako mga trainees, yan, nakita nyo sa picture. Maganda po ang naging trabaho ko dyan. But I decided to resign dahil nag-explore po ako ng ibang trabaho naman. Pero during that time, malaking bagay ang nagawa ng NCST dahil dyan po ako na born again. Dahil ang NCST po ay tie-up ng Church of God, which is our church right now. So, born again ako pero hindi pa ako pastor. Malis ako dyan. So, marami akong napuntahang trabaho, iba't iba. Hanggang sa kasalukuyan, ngayon, ako po ay nagpapastor. At isang araw, siguro that was more than 2 weeks ago, ay nakachat ko yung mga dati kong kasama sa trabaho na nagtuturo ng values, yun ay isang pastora at isang pastor. Nagkamustahan kami hanggang sa nabanggit at nalaman na pala nila na ako'y pastor na ngayon. Ang sabi ay, "Pastor, nangangailangan pa kami ng pastor. Part-time." Take note po. Part-time pastor na magtuturo ng values. Gusto mo bang bumalik?
Ako naman po ay napaisip, syempre po, magandang opportunity to. Kasi para din naman yung aking magiging sweldo ay makakatulong pa sa finances ng aming pamilya. So I grab their offer for me. Sabi ko, sige, pastora. Bukod yung message nila. Sabi nila, mag-send ka ng resume mo. At asikasuhin mo na rin yung mga credentials mo. Kasi yung dati mong credential dito o yung mga requirements mo ay expired na. So, naggawa ko ng mga proseso, sinubmit ko sa kanila, sila daw ay nag-submit sa HR. At after a week, nag-meeting daw sila. Ang sabi ng HR, nag-decide na ang i-hire na daw pala nila ngayon ay hindi na part-time pastor. Hindi na part-time instructor ng values, kundi full-time pastor. Will be working from Monday to Saturday. Sunday lang ang pahinga. And whole day po yun. Sabi ko, paano ko kaya gagawin yun? Alam niyo po, bago ako tumugon sa kanilang offer sa akin, sabi ko, I pray to God, Lord, sabi nila part-time, Lord, kung part-time nga, tatanggapin ko, Lord. Pero kung full-time yan, hindi ko po tatanggapin. So, ibig sabihin, if it's part-time, it's a yes. But if it's full-time, it's a no. So, yun po naging kasunduan ko kay Lord. At tumugon nga, sabi po ay full-time ang kailangan. So, ibig sabihin, hindi pala God's will na bumalik ako doon. Dahil I choose to more have time on my ministry than to work there. Ano po? Okay lang naman na magtrabaho ako, kaya lang po ang layo Dasmariñas. General Trias to Dasmariñas. Imagine, araw-araw po yun. Even Saturday. So, ang layo, tapos yung pa nga, full-time. So, sabi ko na lang kay Lord, hindi ito ang will mo pa. No? Or will mo na hindi ako makapasok dyan ulit. At humingi ng pasensya sa akin yung mga nag-offer kasi gusto nila na ako'y bumalik. Pero sabi nila sa akin, salamat, tanggap mo, salamat at you accepted the result. Sabi ko, salamat sa Diyos. Salamat sa Kanyang will. Dahil alam ko naman, kahit hindi ako nakabalik doon, hindi ako pababayaan ng Panginoon. Hindi pababayaan ng Panginoon ng pamilya ko. Hindi pababayaan ng Panginoon ng mga pangangailangan. And He will sustain everything that we need. Amen? Napakabuti ng Diyos. Now, ang sabi po dyan, always trust and obey God's will. For He knows what is best for us. Kapatid, naniniwala ka ba na God knows the best for you? Amen. Palakpakan natin ang Diyos. Dahil nagtitiwala ka na alam ng Diyos kung ano mas makakabuti para sa iyo. Amen? Hayaan natin ang Kanyang kalooban ang masunod sa buhay mo, sa buhay nating lahat. Amen? Thy will be done. Thy will be done. Palakpakan natin ang Diyos. Can we stand? Can we stand? And as we sing this praise and worship song, I want to tell you na tayong lahat ay gusto ng Panginoon tayo ay sumunod sa Kanyang kalooban. Because He loves us. God loves us. He cares for you and me. He cares for all of us. We are God's children. At meron tayong Ama na nagmamahal sa atin. And He knows what's best for His children, His beloved children. That is you. That is us. Kaya sa tanghaling ito, kung sinasabi ng puso mo na hinahayaan kong kumilos ang Diyos sa buhay ko, na sinusuko ko ang bawat plano ko, ang bawat pangarap ko, even ang kinabukasan ko sa Panginoon, tinatanggap mo ang kalooban ng Diyos, surrendering everything to God, trusting Him, obeying His will,
you can come to the altar. I am inviting you to come to the altar with all faith, with all humility, trusting the Lord, submit yourself to God, pray unto Him, isigaw mo sa Diyos ang isinisigaw ng puso mo. Come. The Lord is now inviting you to come to the altar. Giving is... Kaya nga po, check the spirit, ha? Kasi baka bang ibang espiritu yung bumubulong sa'yo. No? Sabi po dyan, listen to the Holy Spirit. In John 10:27, sabi po dyan, my sheep, sabi po ni Lord, my sheep listen to my voice. I know them, and they follow me. No? Inihalin tulad ni Jesus, tayo na kanyang kawan na mga sheep. At tayo daw ay nakikinig sa boses ng Panginoon. At pag naririnig natin ang boses ng Panginoon, tayo ay sumusunod sa Kanya. Okay? Yung mga tupa, kailangan pastolin ng isang pastol at ang pastol ang magpapasunod sa Kanya. Dahil yung mga tupa, kilala kung sino yung pastol nila. Amen? Tayo ba ay mga tupa ni Lord? Kilala ba natin ang pastol natin? Sino ang mabuting pastol natin? Si Jesus. Are we listening to His voice? Amen. How do we listen to His voice? Through His Holy Spirit. Ang boses ng Panginoon ay ang banal na Spirit. Siyang nangungusap sa atin, siyang gumagabay sa atin, siyang naririnig natin. And now, katulad po ni Jesus, nung siya ay dinalan o nilid ng Holy Spirit into the wilderness, He fasted there for 40 days and 40 nights. Now, during that time, siya po ay nasa physical being, no? Nasa katawang tao. Ibig sabihin ko, ano po yung ating nararamdaman physically, ganun din po si Jesus. Nagugutom, napapagod, no? Nasasaktan during that time. At ang spirito ng dyablo ay lumapit sa kanya upang siya ay i-deceive. Dahil alam ng dyablo na si Jesus noon ay nasa panahonan ng kahinaan niya. Una, sinabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mo itong bato na to matinapay. Dahil alam ng dyablo na kayang may kapangyarihan si Jesus na baguhin yun. Diba? Pero ano sagot ni Jesus? Thou shalt not live by bread alone, but we shall live by every word of God that comes from His mouth. No? So, talo si Satan. Sumunod, dinisig na naman siya. Nasabi sa kanya, dinala siya sa mataas na lugar, magpatihulog ka dyan. Kung ikaw ang talagang anak ng Diyos, hindi ka hahayaan ng mga anghel, ikaw ay sasaluhin, at hindi man lang sasayad ang paa mo sa bato. No? Tumalon ka. Oh, spirit. Anong klaseng spirit ang nililinig ni Jesus Christ? Evil spirit. Sumunod ba si Jesus? Instead, ang sagot ni Jesus is very wise. Coming from the Lord. From God. Sabi niya, wisdom from God. Ang sabi niya, thou shalt not put your God into test. Barado na naman si Satan. And lastly, sinabi sa kanya, ibibigay ko sa iyo lahat ng kayamanan niyan. Pinakita kasi ni David yun. Lahat ng kapangyarihan, bibigay ko yan sa iyo. Sambahin mo lang ako. Pero, hindi pa rin nagmagi si Satan. Sabi ni Jesus, ang Panginoon lamang ang aking mamahalin at sasambahin. Satan, lead. No? So, lumayas ang Satanas. So, ano ba nagdi-discern natin minsan sa buhay natin? Kapag tayo merong inaalok ang mundong ito na maganda, sa tingin kaya natin, ito kaya ay will ng God sa akin?
Baka yung inaalok ng mundo sa atin ay ikapapahamak natin. Baka ito'y maglilid sa atin into trouble, into sin. Kaya we should be able to discern God's will in our life. Amen? Kailangan natin discern natin. Will nga ba ito talaga ng Diyos? Now, lastly, number 3, nasabi ko dyan, trust and obey God's will. Can we repeat that? Trust and obey God's will. Nagtitiwala ka ba sa Panginoon? Amen. Sumusunod ka ba sa Panginoon? Amen. Hallelujah. Trust and obey God's will. In Proverbs chapter 3 verse 5 to 7, very, very common verse. Sabi ko dyan, trust in the Lord with all your heart. Sinabi, all your heart, buong-buo ng puso mo, nagtitiwala ka sa Diyos. Do not depend on your own understanding. Seek His will. Ito na naman po tayo. Seek His will in all you do. Pakibasa po. Seek His will in all you do. No? Meron kang gagawin isang bagay. Ito ba ay ayon sa Panginoon? Ayon kaya sa Panginoon na sumama ako sa barkadang ito na masasama? Sasama ba ako dito sa mga barkadang ito na nag-iinom, naglalasing, nagda-drugs? Is this the will of God for me? Ako kaya ay mandaraya ng kapwa ko? Para lang ako makinabang, para ako kumita? Is this the will of God? Ang sabi ng Panginoon, seek His will in all you do. And He will show you which path to take. Saan ka nga ba dapat? Ano nga ba ang dapat mong lakaran? Dito ka ba sa tama? O dito ka sa mali? O dito ka sa unsure? Kaya nga sinasabi ko, seek His will in all you do. Sa lahat ng bagay, kahit na ikaw ay kakain, kahit na ikaw ay magtatrabaho, kahit na ikaw ay may pupuntahan, kahit magdi-decide ka lang ng simpleng bagay, in all you do, seek His will. Don't be impressed in your own wisdom. Sabi ko nga kanina, lahat po tayo ay may wisdom. Lahat po tayo ay may kakayahan mag-isip, mag-decide. Pero, do not be impressed. No? Instead, fear the Lord and turn away from evil. Ito po napakagandang klase ng fear. Kasi kapag ikaw ay may takot sa Diyos, takot kang gumawa ng mga bagay kahit na walang nakakakita. Amen? Dahil alam mo, hindi ka man nakikita ng tao sa ginagawa mo, alam mo ang Diyos, nakikita ka. Amen? Wala tayong maitatago sa Diyos. Kahit magtago ka pa sa loob ng aparador mo, sa ref. Di ba? Dahil ang Diyos, hindi pwedeng hindi tayo nakikita. Even ang ating mga hininga, even ang ating tibok ng puso ay alam ng Panginoon. Wala po tayong maitatago sa Kanya. So, we should fear the Lord and the devil will turn away from us. Dahil takot ang dyablo sa mga taong mayroong fear of the Lord. At ikaw yun, kapatid. Amen. Amen. Hallelujah. Now, they obey God's will. Ito yung mga tao sa Biblia na perfect example ng paano sila sumunod sa will of God. Una, si Noah. Kilala po natin si Noah, right? Si Noah ay isang magandang halimbawa na sumunod sa kalooban ng Diyos. Pinagtawanan dahil sabi ng Diyos sa kanya, dadating ang malaking baha. Tatabunan ng buong mundo. Gumawa ka ng malaking barko sa gitna nitong land, sa lupa. At isakay mo dito lahat ng uri ng hayop, babae at lalaki at ang buong pamilya. Gumawa siya. Sumunod siya 100 years na pinagtsagaan niya. Naniniwala siya na mayroong will ang God na mabuti. Pinagtawanan ng mga tao. Kinutya, sinabihan ng baliw. Bakit ka magtatayo ng barko dito sa lupa? Wala namang dagat dito. Pero pinansin ba niya mga tao? Hindi, because he obeyed God's will. And we know the story, naligtas nga po si Noah at ang kanyang pamilya because of obeying God's will. And also, Abraham. Kilala po natin ang karakter ng Abraham. Nung inutusan siya ng Panginoon na pumunta sa isang lugar na kung saan ay mai-inherit niya ng kanyang mga henerasyon,
siya po ay sumunod kahit hindi niya alam yung pupuntahan niyang lugar. He stayed there and lived there as a foreigner. Doon siya nagtayo ng tent at namuhay sila ng kanyang pamilya. Umabot ito hanggang kay Isaac, kay Jacob, because Abraham obeyed God's will. And even nung magpasasacrifice siya, wala siyang dalang lamb kung hindi yung kanyang anak. At sinabi ng Diyos, ilatag mo dyan si Isaac, ang kanyang anak, at ialay mo. Pero sinubukan siya ng Panginoon kung hanggang saan ang kanyang faith. At gagawin niya yun. Pero inawat siya ng anghel at pinakita yung iaalay na hayop. God provided. Naniwala si Abraham sa will ng God at mabuti ang will ng God para sa kanya. And also, kilala natin ang earthly father ni Jesus Christ, which is Joseph. During those days, si Joseph at si Mary, na nanay ni Jesus, ay engaged to wed, no? Para magpakasal na. At alam na yan ng madla. Announce na ang kanilang wedding. That suddenly, alam natin ang story, the virgin conceived, no? The baby, which is Jesus Christ, the Messiah. And siyempre, kung ikaw ang boyfriend ni Mary, nalaman mo na buntis na pala si Mary, kakasal na kami, kahihiyan to. Diba? At kinausap siya ng anghel na sabi, ang isisilang ni Maria ay ang Mesiyas, ang Panginoon. Tanggapin mo si Mary, marry her, at ilayo mo ang iyong, dalhin mo ang iyong buong pamilya. Kahit hindi niya tunay na blood son, si Jesus Christ, no, tinanggap niya ito dahil ito ang will ng God. Tinanggap niya si Mary dahil yan ang will ng Panginoon. So, Joseph obeyed God's will. And lastly, Jesus Christ. Hallelujah. Alam natin kung paano sumunod si Jesus sa kanyang ama. Lalo na nung siya ay nagkaroon ng agony, bago siya dakitin, bago siya mapatay. No? Doon sa garden, he prayed this way. In Matthew 26:39, going a little further, he fell with his face to the ground and prayed, "My Father," sabi ni Jesus, "if it's possible, may this cup be taken from me." Kasi, nung nasa panahon yan, si Jesus ay nasa katawang tao. At alam na ni Jesus kung ano sasapitin niyang hirap. Kung paano siya mamamatay sa krus. Alam niya na yun. Kaya sabi niya, "Mari ba, Ama, palampasin mo na sa akin ito. Huwag ko na itong maranasan." Pero ano sagot po ni Jesus? "Yet not as I will, but as you will." Kahit na ayaw ko ito, pero hindi pa rin masusunod ang kalooban mo. Kung ano kalooban mo sa akin, Panginoon, sige po, gawin mo. May isa pa. Sinabi rin niya, he went away a second time and prayed, "My Father, if it's possible, or if it is not possible for this cup to be taken unless I drink it, may your will be done." May your will be done. Now, nakita natin kung paano si Jesus sumunod sa will ng Panginoon. Again, when we say, "Thy will be done," or "You will be done," it means, ito rin po yung sinabi ko kanina, tinagalog ko na, kinikilala natin ang karapatan ng Diyos na mamahala. Isang pagpapakita ng ating tiwala na alam niya kung ano ang pinaka-mainam. Isang pagpapahayag ng pagsuko sa paraan at mga plano ng Diyos. Kung naniniwala ka sa kalooban ng Diyos, sumusuko ka sa pamamaraan at mga plano ng Panginoon sa buhay. Pangapat,
hinihiling natin na ang ating mga nais ay umayon sa kanyang kalooban. Being humans, marami tayong pangangailangan. Marami tayong nais mangyari sa buhay natin. Pero hilingin natin sa Diyos kung yun nga bang nais natin gawin o desisyon ay ayon ba sa kalooban ng Panginoon. Ayon nga ba? Lord, will mo nga ba ito? Ito mga dumadating sa akin na pagsubok, will mo nga ba itong gagawin kong step? Itong desisyon? Alam niyo po, meron akong ibabahagi sa inyo isang kwento ng buhay ko. Para sa hindi pa nakakaalam, ako po ay nagtrabaho sa NCST, National College of Science and Technology. Way back 2010 hanggang 2015 as an industry coordinator. Meron po akong mga trainees, yan, nakita niyo sa picture. Maganda po ang naging trabaho ko dyan. But I decided to resign dahil nag-explore po ako ng ibang trabaho naman. Pero during that time, malaking bagay ang nagawa ng NCST dahil dyan po ako na-born again. Dahil ang NCST po ay tie-up ng Church of God, which is our church right now. So, born again ako pero hindi pa ako pastor. Malis ako dyan. So, marami akong napuntahang trabaho at iba. Hanggang sa kasalukuyan ngayon, ako po ay nagpapastor. At isang araw, siguro that was more than 2 weeks ago, ay nakachat ko yung mga dati kong kasama sa trabaho na nagtuturo ng values, yun ay isang pastora at isang pastor. Nagkamustahan kami hanggang sa nabanggit at nalaman na pala nila na ako'y pastor na ngayon. Nasabi ay, Pastor, nangangailangan pa kami ng pastor. Part-time, take note po. Part-time pastor na magtuturo ng values. Gusto mo bang bumalik? Ako naman po ay napaisip, siyempre po, magandang opportunity ito. Kasi para din naman yung aking magiging sweldo ay makakatulong pa sa finances ng aming pamilya. So I grabbed their offer for me. Sabi ko, sige, pastora. Bukod yung message nila. Sabi nila, mag-send ka ng resume mo. At asikasuhin mo na rin yung mga credentials mo. Kasi yung dati mong credential dito, ay yung mga requirements mo ay expired na. So, naggawa ko ng mga proseso, sinabit ko sa kanila, sila daw ay nagsubmit sa HR. At after a week, nag-meeting daw sila. Ang sabi ng HR, nag-decide na ang i-hire na daw pala nila ngayon ay hindi na part-time pastor. Hindi na part-time instructor ng values, hindi full-time pastor. Will be working from Monday to Saturday. Sunday lang ang pahinga. And whole day po yun. Sabi ko, paano ko kaya gagawin? Alam niyo po, bago ako tumugon sa kanilang offer sa akin, sabi ko, I pray to God, Lord, sabi nila part-time, Lord, kung part-time nga, tatanggapin ko, Lord. Pero kung full-time yan, hindi ko po tatanggapin. So, ibig sabihin, if it's part-time, it's a yes. But if it's full-time, it's a no. So, yun po naging kasunduan ko kay Lord. At tumugon nga, sabi po ay full-time ang kailangan. So, ibig sabihin, hindi pala God's will na bumalik ako doon. Dahil I choose to more have time on my ministry than to work there. Ako, okay lang naman na magtrabaho ko, kaya lang po, ang layo Dasmariñas. General Trias to Dasmariñas. Imagine araw-araw po yun. Even Saturday. So,